At ngayon nga guys, andito tayo sa gilid ng ating pader na nilalagyan na ng hollow blocks. At kung mapapansin nyo ang ating column, ayan po ang ating peripheral column or ang ating build up column po ang tawag natin dyan, steel column. At kung nakikita nyo sa taas na yun na nakamabakal, ayun po ang rafter nya. At yun namang nakabalagbag na yun, yun ang C-purlin na roof purlin natin, yung ating ginagamit at pinapatungan ng ating bubong. Yan guys, ang small trivia natin. At pag ang parlina nilagay mo sa wall, ang tawag po natin dyan ay girt. Yan po, dito po yan po nasa may tapat kong yan guys, yan po ang tawag po natin dyan ay girt, wall girt po. At atin nyo guys naman sa ito, ditong area na ito, meron din tayo ditong back peeling. Remove that wheelbarrow, remove. Yan, nagbabackfill po tayo, manual lamang doon, pero hinahakot po yan ng ating backhoe loader. Ayan po ang ating backhoe loader, ilalagay niya dyan para hindi naman mahirapan yung ating pagbabackfill dyan. Ganyan po ang ginagawa natin. At siyempre, kailangan natin yung pantayin at ipakukumpak natin yan. Yung malalaking bato guys, tinatanggal natin yan. Yung makita nyo, tinatanggal yan ng ating mga tao. At hindi po yan ina-allowed na isama sa backfill, yung malalaki lamang. Pero yung maliliit na kaya namang yung mga apple size, hindi na po inaalis yan mga kado. At yan, tingnan ninyo, at yan po kung makikita nyo, yan ay party kasi ito po ay room or isang storage room po itong area na ito, kaya may mga beam. Ayan guys, at ito naman sa side na ito, yan ang ating slab, ang ating backfilling. Dito na, tapos na sila ang nabackfill. Kung nakikita nyo nung araw at makikita ko sa inyo, ito ay talagang malalim at tambak pa ito ng lupa. Ngayon ay building na. Yan po ang update sa ating structural works mga kahardot. Ito po ay tapos na ang main frame. Ayan, makita nyo pininturahan ng kulay puti. At ang original color niyan ay yung kulay dark gray na yun. Yun ang original niya. Yan, dark gray po yan. Yan po ang ating pirated po yan, pirated paint po yan. Hindi po yan agad-agad maano ng sunog. 2 hours po ang itatagal yan bago matunaw ang ating bakal o maapektuhan ng ating bakal. Within 2 hours hindi po masusunog yan, yung pintura na yan. Ayan, at ito ang ating crane, may ginagawa pa rin sila dun sa taas mga kahardot. Ayan, tingnan ninyo. Ito naman, mayroon tayo dito ang isang maliit na roller compactor. Ayan o, CC1000. Ayan, isang CC1000 po ito. Ayan o, maliit yan. Magandang ipag-compact yan sa mga maliliit na site. At doon naman may grader tayo. Ayan ang grader natin. Ayan, gamit sa backfilling. O, at itong ating shovel. Ayan o, ayan, kukuha na naman po yan ng bakal. Anong lalaki ng gulong? O, tingin naman lalaki ng gulong na yan, oh, di ba? Kahit mataas, kaya niyang ahunin. Ayan guys. Oh, tingnan ninyo. Ayan. Okay. Alam. Ada? This guy, sabi nito, yung ibang tao daw pagdating ng 4:30 nakatayo na ganon, nakaupo. Pagdating ng overtime, nag-a-action lang. Ang mga style guys, tingnan nyo yan. Basta sa construction, nag-enjoy din lang tayo. Ayan, enjoy habang nagtatrabaho sa kabila guys. Ayan ang ating isang operator guys. Ayan. From Pakistan, Janas Khan. Ayan. Yan ang kanyang trabaho, crane operator. Dito tayo guys sa kabilang ito. Tingnan naman, maganda na. Pantay na pantay. Ang kulang na lang dito ay slab. Mag-i-slab na lang dito. Ayan po ang ating natapos dito sa area na ito. Kaya kailangan natin yang yan, tapos na po ang backfilling. Ang main backfilling ay tapos na.
Ito na lamang mga parting mga kanto-kanto ang ginagawa nila para bakpilan ng maayos. Ayan guys, ito meron pa kaming balanse dito. Once na natapos ito na compact, isasarado na namin ito. Isa rito, doon sa kabilang kanto, yan ang mga balanse niyan. At dito naman sa gilid na ito guys, ayan, naglagay na tayo, nagbakpil na tayo dito ng isang layer. At nasa 2 layer na tayo guys. So ayan, mapupuno na rin ito. Yan ang balanse niyan, itong mga gilid na ito. Yan, yan po ang update. At ang siyempre, balik tayo dito guys. Ayan, ang pagli-level, lalagyan na nila ng stick para sa elevation. Yan, lalagay sila ng stick para sa elevation. Yan po ang update ng ating backfill dito. At tapos na ang backfilling para sa ating loob ng building. At ang next dyan ay sa labas naman. At mabalik tayo guys. Ayan, pagka mga kahardot, at ayan nga, kung makita nyo wala pang bubong, pero pag napinturahan yan, bububungan na natin yan kasi kailangan pagpinturahan yung mga bakal. Malapit na tayo magbubong. Maglalagay na tayo ng cladding at ipakikita ko sa inyo ang pagbubong namin dyan sa itaas. And guys, tuloy lang po tayo sa panonood ng ating video. Balik tayo dito sa backfill. Ayan, at nandito pa rin sila, nagpipintuhan. Ayan. Guys, siguro magtataka kayo kung bakit dahil natin binuhusan itong bakal, hindi natin kinumpleto ng buhos. Alam nyo, ito ang isang magandang paraan para mas maganda, hindi mo makikita ang joint ng konkreto, or else gagawa tayo ng joint niyan pag ating nabuhusan. Pag nabuhusan ng slab yung kompleto, saka tayo maglalagay ng kakatingan natin ng 3-sinting guhit yan, dalawang linya at magsisilbing design para hindi magkaroon ng crack ang ating slab. Yan po ang purpose niyan, kasabay para mas matibay ang ating slab. Kasi ang karamihan sa mga ginawa namin project, pagka binuhusan mo tapos nagbuhos ka, iniwalay mo yung slab, hindi na iwasan yung uplift niya. Yung uplift, alam nyo yung uplift, yung slab makikita nyo tumataas. So kaya ginawa namin ganito, naka-open yan at nakasabay sa slab para maiwasan natin yung uplift ng ating flooring. Yun po ang karaniwang mapapansin niyo sa ganitong mga gawain. Kung makita nyo tumataas yung slab, makikita nyo mas mataas sa beam. Kaya yun po ang purpose nun, yung uplift nya tumataas. Kaya para maiwasan natin yon, ganito ang ating gawin sa paggagawa ng slab. Ayan guys, yan, nakalabas yung bakal na yan, napakaganda. Then pagka nabuhusan yan guys, ang magiging design yan, itong laki ng beam na ito, lalagyan po natin ng marka yan, kabilaan at ating kakatingan. So dalawang guhit din yan ang mangyayari. Yan, kasi ito po ay open slab, walang partition. Kalamitan ginagawa natin sa walang mga partition. Ngayon, kung mayroon naman kayong mga blocks na kung may partition, ayan, okay yun na ibuhusan nyo muna yung beam. Pero kung open, wala, one time ang slab. Yun po ang purpose niyan. Kaya magtataka kayo kung bakit ganyan. Yung iba nagtatanong niyan, bakit hindi daw binubuhusan ng kompleto ang beam? Kasi yun nga, dapat kung open at wala mga partition, kailangan buo ang buhos ng slab para hindi mo makita yung beam, saka magandang finishing. At ang isang purpose nun, naiwasan natin yung uplift o yung pag-angat. Umaangat po yan, hindi nyo po napapansin, umaangat yan kahit anong compact nyo. Marami na po kami ginawa rito sa Arabia, ganun ang nangyayari. Kahit anong compact nyo, nagkakaroon ng uplift ang ating slab. Ayan guys, yan ang main frame natin, ang A-frame yan. Ayan, yung rafter, ayan, mahaba yan hanggang dun sa kabila. At yan po ang mga design dito sa mga warehouse o factory dito sa atin. Yan po ang kanilang
design dyan. At ito nga guys, ito ang ating portal. Meron tayong portal frame, imbis na cross bracing ang inilalagay natin. Yan po ang rigid frame, ang portal frame. Yan po, kaya makikita nyo, naka portal frame po tayo dyan. Ayan, ito napakagandang suporta at talagang matatag ang ating main frame pagka ating itong naikabit. Ayan guys, so tingnan nyo at ang ating brace po, cross bracing sa rope ay double. Ayan, rod po yan, 1 inch diameter po yan, yung ating pinaka cross bracing. Ayan, dyan po dyan po tayo nag-uumpisa ng erection lagi sa Brisbane area. Ayan, konting trivia lang yan mga kahardot. Ayan. Ayun nga mga kahardot, ang mga pakita ko sa inyo sa araw na ito guys. At yan ang ating structural frame erection, ang ating backfilling, compaction dito sa ating ginagawang trabaho. Yan po, at maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Mag-comment lang sa ibaba at para naman maibigay ko ang aking opinion. Shoutout po at mabuhay tayong lahat. Bye bye!